Ang best idea sa akin is to aim na magkaroon ng strong muscle. Pwede kong i-squeeze kung ano man yung pumasok dito, pwede kong i-relax, and pwede ko ding i-release. And for today's video guys is, paano nyo nga ba mapapanatiling masikip ang inyong vagina? Ang ari ng babae is an elastic part. Kapag ginagamit ito, pwedeng lumaki, at kapag hindi naman ito ginagamit, ay babalik sa dati. Pwede nga rin ito maglabas ng bata, hindi ba? Kaya pwede talaga ito lumaki ng kasing laki ng ulo ng baby. Ang common misconception lang about what happened doon sa vagina natin specifically as we get older or as a result of having a baby. Nandun yung idea na kapag nagkaanak na daw ang babae ay maluwang na. Minsan, kinakailangan na daw magpa-surgery para ma-band-aid lang yung problem or bumalik sa dati yung sikip noong inyong vagina. Ganyang kadalasan yung misconception na nangyayari kapag ka daw ikaw ay nag-gave birth na at ikaw ay aktibo sa pakikipagtalik. Talagang lumuluwang daw yan. The reality, our muscle weakened over time. Ang mga muscles natin talaga kapag tayo ay tumatanda na ay nangihina na. Tulad din yan ng ibang muscle sa ating katawan na kailangan bigyang pansin o bigyang exercise para ma-maintain ang size nito. For me guys ang pagkakaroon ng tight vagina is hindi healthy or ideal for me. Ang best idea sa akin is to aim na magkaroon ng strong muscle. Pwede kong i-squeeze kung ano man yung pumasok dito, pwede kong i-relax, and pwede ko ding i-release. Masikip nga yung iyong pipay, pero hindi mo naman kaya mag-squeeze dahil mahina yung muscle ng iyong pelvic floor. So for me, I go for natural method versus surgery. Pero wala naman po ako against sa mga gumagawa ng surgery na talagang kung sa tingin ninyo ito magbibigay or magbuboost ng inyong confidence, push nyo yan. Nagkataon lang na takot talaga ako sa mga surgery kaya no ako. So, kung gusto mong mag-tighten sa natural method ang iyong pipay, kailangan maging strong yung muscle mo dito. Number 1, Kegels. Yung mga Kegel exercise. For example, para kang nagpipigil ng ihi. Iihi ka, then pigilan mo. Ganyan yung pakiramdam. Ang Kegels exercise po ay very safe and medically proven na po ito to address several vaginal and pelvic floor problems, including how to tighten your vagina naturally. Ang Kegels po ay isang exercise na kinukonsist ng isometrically squeezing of pelvic floor muscle. So, kapag lumuluwang na, Kegels exercise is the number 1 prevention. So, gawin nyo ito at least 10 times sa isang araw, 3 repetitions. Meaning, 3 beses sa isang araw hanggang 10 bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 pong ganon sa loob ng isang araw at araw-araw nyong gawin yan. Another thing, Pilates. Ito po ay isang klase din ng exercise na makakatulong para mas sumikip at matighten ang ating mga pelvic floor muscle. Nag-i-engage kasi ito sa ating core muscle including our abdominal and pelvic floor muscles. Ang Pilates po is a great way to support your pelvic floor muscle para mas strengthen ito or mas mapalakas nyo ito. Yun nga lang, medyo may kamahalan ang pag-enroll dito. So may mga YouTube tutorial naman paano gawin yung mga Pilates. Another thing, wag nang araw-araw makipagtalik, okay? Very healthy po kapag ikaw ay aktibo sa pakikipagtalik, lalo na kapag sa taong mahal mo, sa partner mo. Bukod sa nakakaganda ito, nakakatanggal ng stress, at nakakadecrease ng mga heart problem, of course, sa ating mga babae, mas maganda kung hindi natin gagawin ito araw-araw. Like for instance, every other day or 2 to 3 times a week. So, okay na yan. Bukod sa may pananabik kang nararamdaman kapag may interval, of course, nakakapagpahinga yung ating pipay. Kasi kapag ginamit yan, alam naman natin na nandyan ang swelling, nandyan ang irritation, kasi nga nagamit, minsan namamaga. So, may time para mag-recover ito. And syempre, kapag araw-araw, minsan mapapansin nyo, nababawasan yung ating freshness kasi nade-dehydrate tayo, lalo na kung hindi ninyo nare-replenish yung mga fluids na nawawala sa atin everyday. Tapos, makalipas ang ilang araw, mapapansin nyo, nagkakaroon tayo ng mga dryness. So, make sure lang
na kung aaraw-arawin ninyo, palagi kayong hydrated. Palaging uminom ng water at least 8 to 10 glasses para wag mabawasan ang ating mga ka-freshness. Last one, ito. Please, avoid nyo yung mga ineffective na mga remedies. May nababasa ako sa mga comment section, gumagamit sila ng apple cider, lemon, and meron pa akong nabasa, nakalimutan ko lang kung ano. Guys, ang ating vagina ay may natural na pH balance. So, kapag may nilagay kayo dyan na hindi talaga para doon, of course, masisira iyan. Hindi magtatagal, may mga side effects yan dahil matisira ang natural pH balance ng ating mga kipay. Pwedeng magkaroon ng mga irritations, yung mga tissues natin dyan. Ang maibibigay lang sa inyo ng mga ganitong remedies is illusion na akala ninyo sumikip. Kasi yung lining ng ating vaginal canal ay nagiging puffy with inflammation. Namamagana pala yun. So this is not the right way to approach the tissue. Kapag may mga intercourse nang nangyayari, doon na magkakaroon ng irritation yan habang tumatagal dahil nasisira na nga yung pH balance ng ating mga pipay. So please, girls, don't do that. Baka magkaroon ng harmful effect yan pag nagtagal. So Kegel exercise, eat healthy food, magandang lifestyle, masustansyang pagkain. Huwag masyadong magpagamit, ay makakatulong yan para ma-preserve ninyo yung freshness ng ating mga pipay. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, please give it a thumbs up, comment down below, at sa mga hindi po nakakapag-subscribe, libre po iyan. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!